So makikita natin dito ayon sa balita sa Timor-Leste News, inimbitahan ni Manny Pacquiao or nagkaimbitihan sila Manny Pacquiao at ng Prime Minister ng Timor-Leste. This is with regard doon sa boxing promotion, kumbaga mas paiigtingin pa at mas paiilaliman pa yung boxing relationship ng Timor-Leste at ng Philippines. Kumbaga si Manny Pacquiao ay nagsisilbing ambassador to the Philippines in terms of boxing. Ayan, sa boxing, ayan, this coming 23 to 2024, promoting yung objective ng boxing relationship, bilateral relationship with Timor-Leste, between Timor-Leste and the Philippines. So napaka-importante po yan na pagbisita ni former Senator Pacquiao as representing the Philippines. Syempre idol ng buong mundo yan si Pacquiao when it comes to boxing, talagang idol. So sa arrival pa lang makikita ninyo yung billboard ni Senator Pacquiao, 28 to 30, actually 28-29 yan 28-29 yan nakalagay dyan 28 to 30. May invitation na kay Pacquiao. This is in line with boxing. Kung nakikita nga ninyo dyan pa lang sa arrival, may training na kaagad. Isa sa mga boxers ng Timor-Leste, at yan po pinapanood ni Pacquiao. Ayan po, magkikita natin. At syempre ay katabi dito ni Pacquiao si Tevez, kitang-kita naman natin. At syempre, speaking of Tevez at Pacquiao, wala namang sigurong masama na nagkita sila dyan, and I believe hindi naman talaga sadya na magkita itong dalawa, kasi sabi ko nga ito ay invitation specifically kay Pacquiao para doon sa promoting for the boxing industry, the ties between Philippines and Timor-Leste. So ang nakikita ko dito since nung panahon naman ng kampanya ang sinuportahan naman ni Tevez ay si Pacquiao. So dito makikita natin kung gaano katotoong tao si Pacquiao at gaano katotoong tao si Tevez, kasi dahil nga doon sa pangyayari dito kay Tevez when it comes to doon sa ibinato sa kanya like TTG, yung terrorism, yung murder kay Gob Digamo, di ba? Marami yung mga kaibigan ni Kong Tevez noong araw, kasama niya noong araw, natulungan niya noong araw, ay iniwan na siya dahil nga dito sa kinasasadlakan ni Kong Tevez. Pero kung makikita nyo dito kay former Senator Pacquiao, talagang totoong tao siya, hindi niya ikinahiya, hindi niya iniwasan itong si Tevez. Bagkus nagkayakapan pa sila, ayan makikita ninyo, yakap din ng iyak o iyak ng natutuwa dahil hindi siya iniwan. Marami ng mga kaibigan ni Tevez ang nag-iwan sa kanya. Isa na nga dyan, kung maalala natin yung si Albi Benitez, diba? Kasosyo pa nga niya yun may utang pa ngayon kay Tevez pero kita niyo talagang dinitch na nila itong si Tevez nung siya ay nalagay sa mga ganitong sitwasyon. So isa si Pacquiao sa totoong tao, totoong kaibigan na hindi niya iniwan or hindi siya umiwas. Kumbaga marunong siyang magbalik ng mga ginawa ng tao sa kanya, dahil syempre siya naman ay tinulungan naman ni Kong Tevez nung kampanya 2022 elections. So dito makikita mo talaga ang pagiging totoong tao ni Pacquiao, at syempre ganun din si Tevez when it comes to kapag kayo ay nalagay sa alanganin, pag kayo ay nangangailangan ay hindi mga nangiiwan yung mga yan. Kasi syempre yung mga iba ayaw nila na madamay, kaya nananahimik o kaya na umiiwas na sila dahil doon nga sa sinasabi ni Boying Rimulya na yung mga taong nasa paligid
ni Teves ay maaring madamay, magiging terorista din daw kasi nga merong TTG na tinatawag, kumbaga terrorist network. Pero itong si Pacquiao ay hindi niya alintana, wala siyang pakialam, kumbaga so what, di ba? Pangalawang nakita ko dito na obserbahan protektado itong si Teves ng government ng Timor-Leste kasi as mentioned nga, di ba, nag-apply siya ng asylum. So automatic naman yun na kapag tinanggap ka ng bansa sa pagiging refugee mo or yung seeking of asylum, protektado ka na, hindi sila basta-basta ibibigay ka sa bansa kung saan nag-declare ka na in danger yung buhay mo, di ba? Kaya nga ito ay contradictory doon sa sinasabi ni Boying Rimulya na magre-release daw sila ng red notice para ipabalik itong si Kong Teves, di ba? And of course, in line with that, ito naman ang statement ni Attorney Topacio. Sabi niya, "Good afternoon. I can neither confirm nor deny it. My only comment is that Mr. Pacquiao is the kind of person who sticks to his principles and loyalties, even if doing so is not politically expedient. In other words, Mr. Pacquiao belongs to that rare breed of politicians who has what may be colloquially termed as balls. In short, may bayag."